guys! Gusto ko lang today magbigay ng awareness at paalala para sa ating mga DH dito sa Hong Kong, lalo na yung mga first timer o yung mga balak pa lang pumunta dito. Para to sa kaligtasan natin guys at sa mga posibleng magiging tingin sa atin ng mga employer. At pag-iingat na rin kasi hindi natin alam, baka makarating sa amo o yung amo mismo ang makakita sa atin. So, mas mabuting nang nag-iingat at ginagawa natin yung trabaho natin mabuti. Gusto ko lang guys mag-vlog ng mga ganitong topic para maging maayos tayo dito sa Hong Kong. Marami na kasi akong nababalitaan ng mga viral na mga news, mga viral videos na hindi na nakakabuti para sa atin, sa image natin, sa ating background bilang isang OFW dito sa Hong Kong. Ang isa pa sa mga nangyayari ngayon is pag-day off. Maraming nangyayaring kabalaghan. So pag-day off, mag-ingat talaga tayo. Yun yung pinakamaraming human CCTV sa labas pag-day off. So mag-ingat talaga pag-day off. Maging responsible din tayo sa mga ginagawa natin sa labas, sa mga kilos natin, para wala silang maipopost. Magtira tayo para sa sarili natin at saka wag in public kasi maraming mata sa paligid, marami ring mag-judge sa atin. So mag-ingat talaga. Ini-encourage ko yung iba na mag-vlog din about sa mga tips and ideas para sa ikakabuti natin bilang OFW, lalo na dito sa Hong Kong. Yung mga nagpo-post ng mga sa tingin nila is ikakaangat nila or ikakadami ng views, ikakadami ng followers nila. Pero ang hindi nila alam, may tao silang masisira, may tao silang maapektuhan. Lalo na hindi lang kapwa natin dito sa Hong Kong, kundi pati din sila mismo maapektuhan. Kasi almost sa amo, in general yan, pag nag-judge. So pag may mga group kasi sila dito, gusto ko lang ipaalam kasi lalo na sa Baguhan, mayroon silang community group dito na lahat ng performance natin or may hindi sila magandang nakita sa atin, pipicturan niya nila. Mga gamit natin sa bahay na sa tingin nila is may something na issue, pipicturan niya nila, ipupusa nila doon sa group. Tapos hahayaan na nilang i-judge tayo ng ibang mga employer or hihingi sila ng opinion anong dapat gawin, lalo na yung mga matatanda dito. Ay makita sila sa labas na tayo, may kasama tayong alaga, nagsiselfone tayo, pipicturan tayo niya nila at isesend dun sa group nila. So kung sino yung makakita nun, iba na naman yung tingin sa atin na hindi tayo natin ginagawa yung trabaho natin, inuna natin yung cellphone or mas nagpo-focus tayo sa cellphone kaysa sa alaga natin. So mag-ingat tayo pagdating sa labas na kasama yung alaga natin or yung hindi tayo attentive sa alaga natin, lalo na sa playground, sa playroom, pipicturan tayo niya ng mga human CCTV sa labas. So mag-ingat tayo pag ganun. Dito, yun talaga guys ang nangyayari ngayon. Nakikita ko may mga dumadaan sa wall ko na screenshot niya na may nagpost sa group na yung about sa yung pagdadala ng trolley na sa escalator, yung mga ganun. Tapos nagsasabi yan na kaninong worker to, ganito, hindi nag-iingat or is so dangerous, mga ganun. So ingat talaga tayo sa labas. Talaga guys. So, balik tayo dun sa sa usapan natin about sa nagpo-post. Mag-ingat tayo guys. Tingnan muna natin kung yung ipo-post natin is ano yung epekto. Tapos lalo na tayo kasi pag nag-post din tayo, pwede tayong kasuhan kung sino man yung nasa video na pinakalat natin. Tsaka pwede lang wag nating i-re-upload or i-share, i-screenshot. Pwede naman sigurong gumawa ng opinion, pero walang pictures or na makikita na ebidensya na ganun yung nangyari. Mayroon naman tayong mayroon naman tayong freedom na magbigay ng opinion. So kahihiyan ng isa guys, kahihiyan nating lahat. Yun yung tandaan natin. Totoo yan, hindi lang yan haka-haka, totoo talaga yan. So ingatan natin ang imahe natin dito sa Hong Kong. Baka balang araw sa susunod wala nang among magtitiwala sa atin. Ito yung dito tayo kumukuha ng pangtustos sa pamilya natin, pang-suporta sa mga anak natin na nag-aaral. Dito natin natutupad yung pangarap natin. So huwag nating hayaang masira yun dahil lang sa mga ganung bagay. So sa mga first timer, alam nyo na, aware na kayo dapat. Lagi talaga nating isipin
na before tayo mag-post, isip muna tayo. At kung ano yung mga hindi pwedeng i-post, isipin muna natin i-post sa social media. Baka hindi mo magustuhan yung kapalit. Yung mga sense na ma-earn mo sa pagpo-post mo, tapos ang kapalit nun is trabaho mo, sahod mo, buong sahod mo, at pangarap mo. So, think first, guys. So, yun lang for today's video. Thank you for watching.